Praise God, Philippine Independence. Sa lahat nating mahal na kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng kababayan natin na nagiging simbolo kung ano ang pagiging Pilipino sa bawat parte ng mundo. What's up mga Jeprox? Kumusta po kayong lahat? Ayos ba tayo dyan? It's your boy Jepoy na naman nagbabalik. Happy Independence Day mga kababayan. 100 years or mahigit 100 taon na rin tayo simula nung lumaya tayo sa pagiging alipin or pagiging mapasailalim ng mga iba't ibang lahi. 100 taong mahigit. Ang tanong, totoo bang malaya ba tayo talaga? Kasi parang hindi ganon ang nararamdaman ko, ang nakikita ko sa mga, lalo na sa panahon ngayon na sobrang para pa rin tayong alipin. Hindi nga sa ibang lahi ang mas nakakalungkot, kalahi pa natin ang umaalipin sa atin. Pero ganun pa man, hindi tayo nawawala ng pag-asa na darating din ang araw na makakamit din natin ang tunay na kalayaan ng bansang Pilipinas. Nang hindi tayo aasa sa ibang bansa, nang hindi tayo aasa o mga ngailangan pang mga ibang bansa para kumita ng disenteng kita, ng maayos na magkaroon ng maayos na trabaho na kayang i-sustain ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Nang hindi tayo aasa sa mga ayuda na binibigay ng mga politiko, nang hindi tayo aasa sa mga mayayaman lang, sa mga mayayaman dito sa Pilipinas. Na sana dumating din ang araw na yung totoong kalayaan or financial freedom ng bawat Pilipino, hindi lang yung mga mayayaman ang yumayaman, kundi sana di man tayo yumaman, at least maging patas man lang sa lahat. Kasi talagang wala hindi equal hindi talagang ganon. Pero ganon pa man, umaasa tayo sa magagawa ng Panginoon na darating din ang panahon na isang araw lalaya rin tayo sa mga taong mapagsamantala, sa mga taong mapang-api, lalo na sa kagaya natin na mga mahihirap lang. Dumating din nawa ang panahon na makamit ng Pilipinas ang totoong kalayaan na tinatawag nating malaya, pero sa totoo para rin tayong alipin ng mga taong nasa pwesto lang at mga alta sosyedad. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during, because there would not be reforms, and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa, or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US, kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me. Or, di ba, famously, sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, Isabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost.